in the face of documentary bank evidence. So, ano pang gamit nung waiver at this point in time? Ang tingin namin doon is, it's really too late in the day. I mean, if he wanted to be as transparent, hindi na namin kinailangan pang makipagbugbugan sa mga bangko at makipagdebate sa kanila para ma-issue yung mga subpoena. Today is the last day of the trial. We don't see already any opportunity to actually use it. And besides, whatever purpose it is being given has already been met because nakita na yung mga ebidensya at hindi niya natapatan ito ng ebidensya maliban sa kanyang open denial o sa kanyang kwento lang. So you're also against yung sinabi niya kanina na ipatawag yung bank managers? Depende na po yan sa Senate Impeachment Court, no? Pinataubaya po natin yan sa Senate Impeachment Court, kaya nagpatawag ng caucus ang ating mga senator judges para talakayin nga kung ipapatawag ba yung ating mga branch managers. Dahil kung titignan po natin ngayon ay BMS, no? At kung they decide to do it, no, walang pasok na ang bangko bukas. So how will you call the branch managers? So the earliest that they will be able to issue the summons for them to attend will be Monday. So it might not fit, no, it might not be with the schedule that the senators have agreed on. Pero again, we will leave it up to the discretion of the senator judges on what they would decide after the caucus. Tingnan na lang natin, parang may pattern tayo di ba? Naalala niyo yung day 1, day 42 na tayo ngayon, yung day 1, yung sa issue ng statement of assets and liabilities. Matagal na natin hinihingi yung sa ginawa, sinabpina po ng Senate Impeachment Court, nag-object po ang defense. And nung sinasabpina na po, papunta na po dito si Enriqueta Vidal, ibibigay na po yung sala ni Chief Justice. Ano pong ginawa ni Chief Justice? Nag-issue po siya ng waiver na pinapayagan na po niya yung korte na tingnan yung kanyang salin. Hindi na po kailangan yung waiver at that point eh. Pangalawa, nag-walk out ho siya at nakita natin na gustong-gusto niyang umalis dahil nandun po yung sasakyan niya. Kung hindi po siya pinigilan ng Sergeant at Arms, ay nakaalis na po siya. At anong sinabi? Nagkasakit, may sakit, biglang nagkasakit po. So, nakikita po natin may pattern ho talaga eh. Parang nilalaro niya ang publiko, nilalaro rin po niya ang impeachment court sa tingin po namin. No? Dahil ngayon, it falls into that pattern na kung alam naman niyang may takdang deadline na po ang ating Korte Suprema, ang ating impeachment court, tsaka niya ipipresenta na alam niyang makakatagal pa sa ating proceedings. Diba? Nagawa na sa atin dati ito. Sa amin, sana ay huwag na tayong magpadala rito. Medyo bumibili ng oras, buying time ho. Para nakita nila na medyo makalimutan sana yung effect ng Martes, ng walkout. At siguro, lumamig ng konti yung Senado sa kanila. parang, yeah, perpetually sinusubukan bawiin, no? Yung sa tulad ng sinabi ni Congressman Sani Angara kanina is, that seems to be the pattern. Kung the defense has been very, very reactive in so far as kung ano nagiging reaction ng publiko. So nung una, sabi nila, hindi iprepresenta. Nung nakita nila na overwhelming yung sentiment of the senators and the public na kailangan magpakita, pinakita nila finally si Chief Justice. Nung sabi nga po, nung umalis at hindi naman po magsisinungaling ang video, biglang panibago po ang kwento kung bakit umalis nung Tuesday. Ngayon naman po, yung waiver noon may conditions. Ngayon po ay walang conditions dahil doon sa public reaction din doon. So perpetually they're adjusting their strategy para sa amin in their desperate attempt talaga na maka-win over yung overwhelming sentiment at this point in time laban or sa tingin namin kontra kay Chief Justice. Sir, why would he unconditionally issue such waiver at this point? Eh, nakita naman na lahat. Bakit, I mean, sa tingin nyo, bakit niya gagawin yun? Para patagalin yung proceeding. I Ay, nagsalita na yung mga senador na may decision na sila eh. And yan, here he comes na
teka, wag muna kayo mag-decide dahil meron pa akong waiver. Diba? Tingnan niyo tong waiver ko. Wag natin gawing huling araw tong Biyernes na to. Diba? Sa Monday, baka may pwede pa tayong patawag. Bakit naman ganon, diba? Tama talaga, yun yung fear namin, no? Nung sinabi nga namin, in fact, one of the main reasons dun sa desisyon na bakit ayaw na namin mag-cross is we don't want to delay it any further. Dahil sa tingin po namin ay tila gusto pa nilang magkaroon pa ng extension. Hindi namin alam kung bakit. Kasi madalas lahat ng defendants gusto nila mas mabilis ang trial. But in this case, it would seem that they want to lengthen it. In the end, we will have to submit kung ano magiging desisyon ng impeachment court. But we are absolutely confident at this point in time with the amount of evidence that we have already presented, such that hindi namin yung halos 4 na linggong paghahanda doon sa cross-examination kay Chief Justice ay amin ang ibinasura dahil sa desisyon nga namin sa tingin namin hindi na kinakailangan.